Yan and start recording mga kalapit. Welcome sa isa na namang DDC Daily Dose of Chichester. Kita mo 7 months ago meron na pala siyang issue tungkol dun sa nakasagutan niya kay Liam na content ni Nico David tsaka ni DUJ, 'di ba? So eto may nakaaway na. Hindi ko alam kung nagsisimula pa lang siya nun and hindi ko na rin alam kung anong nangyari after nung nung mga sagutan nila na yun. Kung meron ba talagang may pinuntahan or may pumunta sa set na kung kanino man nagkita or hindi natin alam. Okay? Disclaimer, hindi ko alam. So, ang pinanood ko lang yung video ni Nico David at saka ni ni DUJ. Ayan. Pero bago tayo mag-start sa video natin, sa DDC, Daily Dose of, DDTC, Daily Dose of the Chichester. Okay? Bago tayo pumunta doon, simulan natin sa bagong upload na video niya. Kasi nag-upload tayo kagabi kay Takoyaki, 'di ba? Parang nagalit tayo kay Takoyaki. Dahil sa panloloko na ginawa ni Takoyaki, which is totoo naman, 'di ba? Kahit ano pang gawin mo kasi kasinungalingan. Parang dito sa video na 'to, magkakaisa kami ni The Chichester pero the way na may gagawin daw siya na marketing stunt, ewan natin. Sana hindi rin panloloko, 'di ba? Pakinggan muna natin 'to tapos puntahan natin yung dalawang video na napanood ko. Akalain nyo tinawag to Andrew Titi. Andrew Titi ng Bilas. Yung Andrew Titi daw. Di ba? Kaya nasasabing scripted kasi kita mo naman yung mga ganyan shoot. Di ba? Pagka hindi scripted, on the spot. Kung maggagawa ka ng mga videos, on the spot. Di ba? At para fair, mamaya ikukwento sa inyo ni Dude yun. Okay? Pero itong mga ganito, di ba? Scripted to. Ayan. Huwag mong anuhin na hindi scripted yan. Siyempre, may acting eh. Pag may acting, siyempre, may script. Tuloy natin. Nang walang inaapakan, niloloko, ginagagong tao. Kung talagang matapang to at bukas yung mata na ito, bakit hindi niya nakikita si Raffy Tulfo, no? Baka namimili din lang to ng kalaban. Hindi kaya ikaw yung duwag. No, bakit hindi mo nakikita yung ginagawa ni Raffy Tulfo? Influencer din yun. Ba't hindi mo nakikita yung mga nangyayari sa RTIA? Tanong lang yun kasi feeling mo ikaw ang sasalba sa Pilipinas sa mga masasamang influencer. Diba? O bakit hindi mo sitahin yung mga yon? O tuloy. Hindi tayo papayag na tinatarantado na lang tayo ng ilang mga negosyante sa sarili nilang interest. Oh, negosyante rin yun. Si Raffy Tulfo. Oh. Para sa sarili nilang interes. Ba, yan sinasabi ko, namimili. 'Di ba? Selective. Para ano? Makita lang na matapang ka, yung kaya mo lang. Pilipinas. Oh. Magbabasa na lang ng script, nagkamali pa doon sa S. Sana tinake to mo na. Pilipinas. Sana tinake to mo na yun. Hindi naman yung Pilipinas yung tinarantado. Yung mga nanood lang doon. 'Di ba? Feeling mo naman lahat napanood yun. 'Di ba?
Wag mo i-generalize na Pilipinas. Ito talaga yan. Lahat pag generalize niya, no? Hindi naman lahat. Karamihan. Kung ilang percent, kung ilang million yung views, yun yung tinarantado niya. Pero hindi naman siguro buong Pilipinas. Kasi pag siya Pilipinas, 110 million Filipinos yung niloko niya. Okay, tuloy. Wag kang papayag na inuulol ka ng ilang influence. Yung mga ganitong ang tawag dito, mga ganitong banat. Wala din to, Diyos ko. For the views din to. For the views din to eh. Yung mga ganyan, yung mga kailangan catchy. For the views din lang yan. Ano ba, pinagloloko mo rin kami? Para sa kapangyarihan, para sa pera, para sa kasikatan. Merong mga ilang Sabi mo kay Rapi Tulfo yan. na hindi baling manloko ng kapwa-tao. Oh, tangina. Sa tingin mo yung mga ganyang mga pananalita mo, hindi scripted yung dating sa amin? Diba? Kasi kung magsasalita ka na hindi scripted, normal ka magsalita. Para sa pampersonal nilang gusto. Sagutin ko kaya ng ganito. Pilipinas, Ano? pinagplanuhan ka Nita ng ko yan. isang mayaman at isang mahirap para lokohin ka. Dapat pinangalanan mo na si Taragis. Hindi ko matiis. Ang alin, natatay ka. Pakinggan niyo ako, Pilipinas. Pakinggan nyo daw siya, Pilipinas. Entitled talaga. Tuloy. Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Wow! Babawi tayo. Wow! Hindi tayo papayag. Wow! Tarantado na lang tayo. So, ibig sabihin, gantihan to. Yan ba yung mga itinuturo mo, influencer, gumante? Huwag kayo papayag. Kailangan makaganti kayo. Ang ilang mga negosyante para sa sarili nilang interest. Ang totoo, kung talagang ikaw influencer, may due process. Kung gusto mo i-demanda yung nanloko, gawin mo yun. Diba? Kasi siya mismo umamin na nanloko siya. Pero kung ganyan, an eye for an eye, a tooth for a tooth, tangina, wala ka. Hindi ka influencer. Bad influencer ka din. Ako mismo, Pilipinas, ang magpapakita sa inyo kung paano bumalik sa mahirap, sa pagiging wala, sa pagiging ignorante, sa pagiging baby, papakita niya, babalik siya sa tiyan ng nanay niya. Kawawa. At hindi ako papayag na tinatarantado na lang kayo ng mga ganitong klase na Kasama ka sa nananarantado. Huwag mo rin kaming tarantaduin. mga Pakinggan ninyo ako, Pilipinas. Magpapatawag ako ng ilang mga tao na tutulong. Bakit hindi mo kayang gawin mag-isa? Magpapatawag ako ng mga ilang taong tutulong sa akin. Kasi baka magulpi ako. Sa akin. At ako mismo ang magpapakita sa inyo ng daan papunta sa pag-asenso. Tangina, di sana noon mo pag ginawa yan. Di sana ang dami ng mayaman. Putang ina. Anong katangahan yan? Ngayon mo na naisip kung ikaw pala yung Jesus Christ, you're the way, the truth, and the truth, the way, and the light. Siya daw magpapakita sa inyo papunta sa pag-asenso. Legit. Tulong mo sa akin. At ako mismo magpapakita sa inyo ng daan papunta sa pag-asenso, papunta sa pagyaman, papunta sa karangyahan. Babilog-bilugan nyo kami. Baka magbilog-bilog ka. Eto ka. Tapos ito yung left, ito yung right. Pagka bumanggayan, 2-5. Baka ganun yan, ha? Ang walang inaapakan, niloloko, ginagagong tao. Wala. Putang ina.
Naglustuloy. Pati mic ko na nawala. Abangan daw. Kaya, tangina sana ganyanin mo yung yung nyug. Huwag kang gagawin na parang tayo yung pinipiga mo. Kita mo, ang pangit tignan. Para magmukha kang malakas, pipiga ka ng tae. Mukhang tae. Okay, so yun yung ano niya, yun yung aabangan daw natin yung kanyang tamang daan. Okay, kaya pala to, tanggal ng tali. Jesus Christ yung dating niya. He is the way, the truth, and the life. Sa pagyaman, wala daw doon, walang, ang tawag dito, walang lokohan daw yun. Legit yun, legit. Wala, sana walang bilog-bilog eto na yung una, 7 months ago. Ito yung nangyari kay kay Chai Chester. Kay Dudge muna tayo, okay? Galing, no? Ito nga pala, Balik natin. marami kasing views pagbobokan na malibog ka pa, hindi kailangan magbubad. Okay, ang konteksto nito yung kay Marian Rivera na pag nag-real talk etong Liam, hindi ko rin to kilala mga kalapid. Nag-real talk etong Liam na sinabi niya na pag Marian Rivera na yan, kahit anong gawin yan, may views yan. Yung ibang babae kailangan pa magpa-sexy or kung anong gagawin para magkaroon ng views. Okay? Sumagot si Chai Chester. Okay? Hindi naman niya inaano si Chai Chester dito Marian Rivera tsaka yung mga TikTok na nagsisexy ang issue dito. Pero tignan natin, ang sagot niya, nag-reply siya, tamo, kahit hindi ka maghubad, ang dami mong views. Marami kasing views pag bobo ka na, malibog ka pa. Hindi kailangan maghubad. So, inano niya si Liam, parang ang tawag dito, trinol niya ng ganun. Okay? Opinion niya yun. Diba? Siyempre, yung isa, yung may-ari ng video, nag-react din. Video niya yun Okay? So, kung pwede niyang gawin, kung anong gusto niya, diba? Pero si Chai Chester, pwede rin niyang gawin niya na mag-troll or magbigay ng opinion sa opinion ng iba. Kaya lang, siyempre, marami kasing views pag bobo ka na, malibog ka pa. So, ang dating dito sa sinasabi ni Chai Chester, bobo tong si Liam at malibog pero maraming views. So, hindi natin kilala tong si Liam bakit baka yung mga content nito maayos naman. Hindi ko alam, hindi ko chinek, promise. Hindi ko chinek at hindi ko pa nakikita kung bakit siya nag-reply ng ganyan. So, papakinggan natin si Dudge. Ito nga pala ang content na scripted yung tanong, scripted yung sagot. Pinadaan lang si Edit. Totoo ba yun, pare? Dinibunk, grabe si men. Okay. Yun ay kung may dignidad ka lang naman sa katawan, napatunayan niya sinasabi mo, o baka mas importante sa'yo yung utot ng utak mo. Ayun, kasi ganito. Ang tawag dito, nireply ni Liam yung rebat ni Chai Chester na yun. Ang nirebat niya doon, yun nga, yung Andrew Titi. Andrew Titi ng Pilipinas. Diba? Kasi parang scripted yung ginagawa mong pagpapayo or yung mga question and answer mo. Okay? So, ito yung sagot ni Chai Chester. Iniimbitahan kita sa set ko. Mag-shoot ako ng isang buong 2 hours na question and answer sa harap mo. Tsaka mo sabihin sa mukha ko kung sinasabi mo scripted. Ako dito kasi siguro pwedeng dahil intro nito to, scripted. Pwede. Okay? Itong video na humawak siya ng tae, ito yung siguro magandang natin dito. Magandang ito siguro yung magandang dito. Ito yung magandang ito yung magandang pang dyan.
wallpaper. Ay, pang thumbnail. Yung tae. Dito siguro pwedeng scripted para dun nga sa gagawin nilang marketing stunt. Okay? Pero dito, yun nga, yun yung kung may dignidad ka lang naman sa katawan, napatunayan yung sinasabi mo. O baka importante sa'yo yung utot ng utak mo na nire-record mo pa kesa sa tinatawag mong real talk. Okay? So, nagkawalan na ng respetuhan dito ha. Okay, tuloy. Guys, meron ako nakita sa Facebook na Ano yun? sabi, si Marian daw ang nagpatunay na hindi kailangan ng mga girls magsuot ng sexy para lang Forward mataas yung natin. kahit magkapapapit lang. Tama. Nakita ko yung mga comments sa in-upload ko kanina umaga bago ako natulog. Ang dami nagalit. Ano, ayon sa katotohanan, gusto nyo magsinungaling lang sa inyo. Ito yung about sa realidad, yung kay Marian Rivera. Oh, 'di ba? Bakit nga naman magre-react si Chai Chester kung eto nagre-real talk at siya real talker din? Na totoo naman yung sinabi nito, ba't siya apektado? Okay, tuloy. Kaya mahirap mga Alam mo, Chai Chester pwede kang i-criticize, pwede ka rin mang-criticize. 'Di ba? Kasi ito'y demokrasyang Pilipinas, 'di ba? So, kung criticize ka at constructive naman yung criticism para sa'yo for improvement, kasi nakita naman natin na pwede kang maka-impluwensya talaga ng tao, yun yung gagawin mo. Pero kung ang dating mo lang akala mo talagang sinasabi mo totoo at maangas ka at nagko-contradict sa ginagawa mo at sa sinasabi mo yung mga iba mong mga content, yun yung kini-criticize ko doon. Okay? Tuloy. Pinoy, ibang Pinoy, ganyan mindset eh. Gusto magsinungaling na lang sa kanila kaysa masaktan pa sila pag sinabi mo yung katotohanan eh. Yes. Totoo yan, pare. Tapos may nag-comment pa na isang content creator. Ayan. Si Chichester. Totoo, sabi. Tamo Kahit hindi ka magbubad, ang dami mong views. Marami kasing views pag bobo ka na. Malibog ka pa, hindi kailangan magbubad. Hindi ka magbubad, ang dami mong views. Marami kasing views pag bobo ka na, malibog ka pa, hindi kailangan magbubad. Galing, no? Ito nga pala ang content niya, scripted yung tanong, scripted yung binadaan lang si Eddie. Grabe, totoo ba yun, pare? Dinebunk, grabe si men. Totoo kaya yun? Minsan kasi dumadaan yung content sa akin ni Chester, men, sa page ko or sa FYP ko sa TikTok. Every time natatanungin siya, pare. Unless edited na kasi yung in-upload niya. Alam mo yun, lahat ng itanong sa kanya, pare, may sagot siya. At yung sagot niya, pare, yun yung pinaka-general na sagot din ng Pilipino na gustong marinig ng Pilipino. For example, about sa sinagot niya yung sagot din ni O'Neal, parang tinagalog lang. Parang ganoon kasi napanood ko rin kay O'Neal. Hindi naman word by word. Kaya nga may mga live, hindi ko nga alam yung live. Hindi pa natin nagchitsempohan na nagla-live siya talaga eh. 'Di ba? Ang ina-upload na nila kunwari, naka-live sila. Tapos na yung live Yun lang yung nakikita ko, pero yung live never ko pa naabutan talaga. Okay, magtatanong. Okay, kasi kung ako, inabutan ko mag-live yun, talagang magtatanong ako. Ewan ko kung itatanong sa kanya yun. Or pipiliin lang talaga din yung mga tinatanong na madali para masagot niya, di ba? Nang may angas, tuloy. So, pag tinignan mo yung context nung sinabi niya, tsaka context nung sinabi ni O'Neal, halos parehas. Pero hindi ko sinabi na kinokopya niya. Paring nagkataon lang, nasa sa inyo na yun kung paano nyo titignan. Pero ako nakita ko lang parehas sila. Tapos, galingan lang sa pag-acting yan, pati sa pag-delivery, para magmukha siyang matalino. Yan. Binibuild up bagong content creator ata to para binibuild up para magmukhang Rendon, pakilang 2.0 na to. Yun lang ang sakit nun. Diba, ang dating sa kanila, paano to? The Chai Chester, Rendon, pang ilan 2.0 ka na daw ni Rendon. Okay, tuloy. No? Laptop dito kay Liam eh. So, ang sinasabi niya kasi dito, pare, si Chester, nag-comment si Chester. Ang comment ni Chester, pare. Liam Lerio, iniimbitahan kita sa set ko. Magsushoot ako ng isang buong 2 hours na Q&A sa harap mo. Tsaka mo sabihin sa mukha ko yung sinabi mong scripted. Yun ay kung may dignidad. Sinama ng dignidad, pare. Yun ay kung may dignidad ka lang naman sa katawan na patunayan niya sinasabi mo. O baka mas importante sa'yo yung utot ng utak mo. Patay! Utot ng utak mo, pare. Na nire-record mo pa kaysa sa tinatawag mong real talk. Grabe. Okay, maganda yung sasabihin nito ni Dudja. Tuloy. Parang mga title yun ng kanta ni OG1 eh. Pero mainit to, pare. Mainit tong vision to. Ito ang tingin ko dapat yan. Hinamon kasi ni Chester si Liam na pumunta sa set, may 2 hours Q&A.
Ngayon, ang tanong dyan, sino yung magtatanong? Kailangan, kung ganyan kasi na may gusto siyang patunayan kay Liam, dapat si Liam yung magbibigay ng tanong, hindi yung baka stage na yung tanong. Hindi kasi Tama. natin sigurado pare, hindi natin sure kung stage na yung tanong. So mas maganda talaga kung si Liam ang magtatanong sa kanya para Yes. magkaalaman talaga sa kanila. Kasi mahirap din sinabihan siya na may utot siya sa utak. Ito, sa may nag-comment si Chester, sinabihan siya na may utot sa utak. Ngayon, pag si Liam ang nagtanong sa kanya, tapos di niya nasagot, sino na sa kanila ang may utot? Hindi, eto kung si Lia may utot sa utak, eto si Chichester may tayo sa kamay. Hindi ha? Tuloy. Yan ang gusto ko malaman sa mga susunod na video, pare. Sana magkaalaman pa sila. Usapan kung kailan ang babae magpakita ng katawan para sumikat, ba't tumating sa utot? Yun yung pinagtataka ko, pare. Ba't umabot sa utot ng utak eh. So yun lang. Tingnan natin yung mangyayari sa mga susunod. Kung may comment kayo, comment nyo dyan sa ilalim sa comment section. Thank you. Ayun. Diba? Puntahan si Nico David. Eto na. By scripted, Boss Liam. Siguro ahead of time alam na yung tanong. Mm. Liam Lerio, I dare you na pumunta ka sa set ko. Wow! Sabihin mo kung mukha kong scripted ako tapos pagtapos namin mag-shoot. Okay, so artista siguro to. I mean, may mga shoot pa na ganyan. Ngayon itong si Chester ay fan na. Sumagot si Boss Liam dito. Iyakin daw. Tapos sumagot din si Chester. Sabi niya ganun, fan, saan nakatira tong P-word na to? Bibisitahin ko. Okay, so let me just stop you right there, brother. You got trolled, and then ngayon, gusto mong puntahan. For what? Akala ko ba kalmado ka lang? Akala ko ba nagbibigay ka ng life? Tapang pala yun eh. Diba? Ako, nung time na nagsisimula ako, ganun din ako. Pupuntahan ko si Melo para makipagdebate ng harapan. Okay? Pupuntahan ko si Kayo. Kay Kayo naman kasi hindi debate. Live talk yun eh. Diba? Isang beses lang nangyari yung kay Melo na hamunan. Okay? Pero, ang tawag dito, katulad nito, pupuntahan mo dyan sa ganyan. Is that a threat? Advice. Pupuntahan mo, and then what will you do? Hurt him? O sino panalo pagka ganun? Automatic talo ka doon. Alam mo yun, you give arguments sa social media, and then what do you do? Kapag na-troll ka, magkakamong ka ng tuntungan, tatretan mo na pupuntahan with devil face. Anong gagawin mo? Sasaktan mo ba? Diba? Kakausapin mo? Kung kakausapin, Ano yung sumunod dito na sinabi? Para matuto ka ng salitang respeto at dignidad, walang mangyayari pag online lang, di ba? Kaya matapang, kaya ako, ano yan? Kung matapang ka, burahin, ano yan? Barahin mo ako. hindi kausapin mo Sana ito, yung video natin, makarating din sa kanya. sa comment section. Why do you need to go there? Oh, come on. Para matuto ka sa salitang respeto at dignidad, walang nangyayari pag online lang, di ba? Kasi kung salitang respeto ang sasabihin mo, marami ka ding hindi nirespeto na tao sa mga content mo. Marami kang baluktot na sinabi mo na may mga single na magulang na akala mo pagka ganun putang ina lahat tamad na. 'Di ba? Ganyan ka mag-isip eh. Tapos ikaw kino-consider mo yung sarili mo as good influencer na nagba-Bible ka na pagkatapos dito putang ina, ha? Ayan lang oh. Fan, saan na makikita tong putang inang to? Bibisitahin ko. Oh. Okay na, nakakatawa ka lang. 'Di ba? Akala mo hawak mo lahat, gago. 'Di ba? Akala mo kaya mo lahat. O kaya mo lang pinipili mo. But sabi ko nga kanina, kung talagang sawan-sawa ka na sa Pilipinas na niloloko ng mga taong may impluwensya at mga pangyarihan, ba't hindi mo simulan sa taas kay Raffy Tulfo? I dare you. O takot ka? Diba? Kasi mukhang yung itsura ni Liam Lerio, mukhang Google Paint lang niya. Diba? Kaya siya siguro matapang dun. Ano lang yun opinion ko lang yun.
Kasi feeling ko mukhang maliit na tao lang yung ano eh. Si Liam, feeling ko kakayanin niya sa suntukan. This guy, dude. Literal na yung mga karir natin ay nasa social media. Kaya matapang ka, ibahin mo ko. Ano na? So are you threatening violence over the internet? That is really childish sa social media. This guy, dude. Literal na yung mga karir natin ay nasa social media. Kaya matapang ka, ibahin mo ko. Ano na? So are you threatening violence over the internet? That is really childish for someone na nagtuturo Di ba? ng mga way of life, di ba? Sa internet, that is really childish for someone na nagtuturo ng mga way of life, di ba? Kasi yun yung content niya eh, yung ayan. Alin ang mas dapat ipaglaban, hindi scripted sa pagharap na camera o respeto sa kababaihan. Wala naman siyang binastos doon sa sinabi niya. Sinabi niya lang yung preference niya. Mas gusto niya yung mga sexy na babae kaysa doon sa mga hindi. What is wrong with that? Oh. Di ba, masama ba yun? There are women who dress sexy sa internet. May Instagram ka ba? Napakaraming babae noon na komportable sila sa katawan nila. If anything, that's empowering kasi merong nakaka-appreciate sa mga ganung babae. Come on, mamen. So ngayon, ayaw pa rin niyang tumigil. Umiiyak pa rin siya. Tingnan natin yung story. So si Idol, ayaw pang tumigil talaga. Actually, meron siyang mga stories na ito, basahin na lang natin. Kasi nga, siguro okay na yung nagkainitan kayo tapos tumigil ka na. Pero wala eh. I mean, just keep taking the L, bro. Ang hirap kasi sa mga ganito, you have to maintain an image sa social media. Nakalmado ka lang kapag may mga ganitong klaseng confrontation. Pero the guy is I mean, maintindihan ko kung ako ikaw kasi ako hindi naman ako kalmado eh. Sometimes I get emotional dito and nakikipag-away talaga ako. Pero ikaw kasi yung mga content mo is all about being zen. Di ba nga chi? Yun nga yung chi sa Chester mo, di ba? Energy. Pero look at this. Yung term na iyak as a form of insult is another way of saying, takot ako sa'yo, hindi ako papalag, kaya asarin na lang kita, kunwari malakas ako. Kahit ang utak ko gamunggo. Who said that? Ang ibig sabihin ng iyak, when you are complaining way too much than you're supposed to do. Okay, yun lang. Diba? Parang yung sinasabi ng magkabilang panig sa batas natin tsaka sa Tulfo Fanatics. Diba? Sa Ampalegang. Diba? Iyak si attorney o iyak yung Ampalegang. Yun yung term. Kasi kita mo hindi niya alam yung term na iyak. Diba? Iyak is pikon. Diba? Hindi sinasabing takot sa'yo. Diba? Pikon ka. So, napikon ka, iyak ka. Iyak sa Gedli. Yun yung ibig sabihin nun. So, iyakin ka pala. Kaya sinabi niya yun. Kaya pala iyak yung title. Diba, tahimik ka na lang kung panalo ka na nga. Dapat tahimik ka na lang. So, between you and Liam, ikaw yung iyak ng iyak. It's just a 1-minute video na sineryoso mo ng todo. And then, pagdating dito, meron siyang bagong post. Sabi niya ganon, kababaihan, mga babae sa lansa, babae sa kahit saan. Huwag kayong papayag na pinagsesexy kayo ng kahit sinong social media influencer para lang panoorin niya kayo. Una sa lahat, Idol. Inutusan pa. Nang utos pa. Tapos 'di ba magsasalita ng mga Bible quotes pero yung mga niya demonyo. 'Di ba? Manloloko rin tong influencer na to sa tingin ko. Sa tingin ko lang 'di ba? Paano yung sinasabi niya dun sa dito sa kabilang dun sa kay Taragis, ayaw niya kasi ako papangalanan ko talaga si Taragis, 'di ba? Kung nakita niya nanloloko, sa tingin mo hindi rin ba panloloko 'to? At hindi ba ito entitlement para utusan mo yung mga tao kung ano yung dapat nilang gawin? Walang kapangyarihan ang mga social media influencer na pagsuotin ng kahit anong damit ang mga babae. Narinig mo na ba yung term, tol, na women empowerment? Alam mo ba yon? Kung ano yung my body, my rules na, alam mo ba yon? So kung gusto nila mag-sexy na suot, wala kang pakialam doon. Wala akong pakialam doon at wala rin pakialam si Liam doon. All you can do is appreciate kung ano yung nakikita mong sexy at maganda. Meron naman talaga. Ang tawag diyan kasi sa ginagawa ni Chichester, may term yung kaibigan ko dun ang dating din sa dulo papogi. Para makita ng mga babae na puta masyadong marespeto to sa mga babae. Tangina masyado to magalang sa mga tao. Hindi, putang ina kabaligtaran yun po.
kung halimbawa gagamit kayo ng critical thinking skill, kabaligtaran yung ginagawa ni Chichester. Babae yung nagpapasexy. Whether it's for clout or komportable siya sa katawan niya, it doesn't matter. What you can do is ang kailangan mo lang intindihin ay yung sarili mo. Ikaw, bigay ka ng advice. Ang bano mo naman. Hindi. Matagal na video. Lumabas sa FYP ko to eh. Lumabas sa FYP ko to. Nico David, peram lang tapos ikaw magaganyan ka. Nakahawak ka. Ikaw kahawak, tae. Content, di ba? Sayang yung pagiging influencer mo kung hindi mo gagamitin sa tama. Yun lang yung payo ko. Di ba? At kung talagang matigas ka talaga, putang ina, kung pupuna ka ng mga matitindi, pumuna ka ng matindi. Huwag ka pumuna nung kaya mo, feeling mo, kaya mo lang. At kinakayan-kayanan mo. Di ba? Pumuna ka ng hindi mo kaya para makita mo kung hanggang saan din yung limitasyon mo. Di ba? Mas maganda yung ganon. Kasi yung time na tinatanong ako, natatakot daw ba ako kay Raffy Tulfo pag nademanda ako. Sabi ko, putang ina, di kung makukulong ako, di makukulong ako. Di ba? Kung hindi ako tulungan nung dati pa, ng kabatas natin, community, hindi ako tulungan, but may pau. Di ba? Kung matalo ako, so be it. Kung makukulong ako, so be it. Pero kung napatunayan naman na wala akong kasalanan, it's a panalo ako dun. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Pero hindi yung putang ina, matatakot ka at gagawin mo lang, kakalabanin mo lang yung makakaya mong kalabanin. That's fucking shit. That's kaduwagan, 'di ba? So kayo mga kalapid, isip-isip. Mga influencer, isip-isip kayo, 'di ba? At least alam nyo pa rin naman, lalo na kung halimbawa yung influencer ako okay katulad nila Real Talk Darbs, nila Jesai TV, kaya lang sila Jesai hindi na masyado nagko-content ata eh. Yan, mga okay sa akin yan, mga nasa gitna. Okay? Merong mga influencer na talagang nagki-criticize, normal yan, katulad nila Badong Aratiles, ayan, nila Attorney Libayan. Sa kabilang panig naman, sila, Melo Yap, kinikriticize naman si Attorney Libayan. Normal yan. Nagkakaroon ng critic ang mga social media content creator. Diba? Huwag natin tawagin na influencer. Diba? Kasi pag sinabing influencer, nakaka-influensya ka para gumawa ng maganda yung tao. Ngayon, kung halimbawa, ang video na ginagawa mo para makapag-impluwensya na makatulong at ma-open yung utak nila sa tama at makapag-isip sila ng tama na hindi sila ma-exploit, mas maganda yun. Diba? Pero kung halimbawa, magtatago din tayo sa likod ng isang kasinungalingan para lang tayo magmukhang magaling o mabait na influencer, tigil mo rin yan. Hindi ko sinasabing ikaw yun Nyo, in general na, 'di ba? Kung sino man kayo natatamaan. Okay? So, yun lang mga kalapid sana may natutunan kayo. At abangan natin yung sinasabi niya na marketing stunt. Baka, tangin na, Pilipinas, stop recording.